Bago ang kasal, sinabi ngang biyanang babae na mag-resign ako para alagaan ang bayaw ko. Kinabukasan, wala silang dumating sa simbahan, malamig kong sinabi, hindi pa kami kasal, sino po kayo? Ang Maynila, sa mga huling araw ng Disyembre, ay kadalasang binabagabak ng biglaang ulan, ngunit ngayon ay kakaibang maliwanag ang langit. Ang gintong sikat ng araw ay marahang dumadaan sa malaking bintana ng condominium unit sa Bonifacio Global City, ang lugar kung saan si Marichel at si Marco ay nagpaplano na magtayo ng kanilang sariling tahanan. Isa na lang araw at isusuot na niya ang maputing wedding gown, hahawak sa kamay ng lalaking mahal niya habang lumalakad patungo sa altar. Sa gulang na 30, pagkatapos ng walang pagod na pagsisikap para sa kanyang karera, akala niya ay nahanap na niya ang lugar ng kanyang kapayapaan. Ngumiti siya habang tinitignan ang magandang nakitang condominium unit. Lahat ng bagay mula sa eleganting cream na sofa hanggang sa nagnining na crystal chandelier ay siya mismo ang pumili at nag-ayos. Sinabi ni Marco na nagtitiwala siya sa taste ni Marichel at basta't masaya siya, okay na ang lahat para sa kanya. Ang tiwala at pagpapalayaw na lalaki ay nagbibigay sa kanyang pakiramdam na siya ang pinakamapagpalad na babae sa buong mundo. Habang inilalagay niya ang huling Holland roses sa isang makulay na banga mula sa Pampanga, tumunog ang doorbell. Inisip niya na ang flower delivery staff yata ay bumalik para sa huling kumpirmasyon, kaya masayang lumabas siya para buksan ang pinto. Ngunit hindi ang delivery person ang nakatayo sa harapan niya, si Aling Gloria, ang kanyang magiging biyanang babae, at sa tabi nito ay si Rodel, ang kapatid na lalaki ni Marco. Nang makita siya ni Aling Gloria, nangiti ito ng malapat, ngunit hindi mawari ni Marichel kung bakit may naramdaman siyang isang uri nga pagkalkula sa likod ng ngiting iyon. Mahigpit na hinawakan ngang matanda ang kanyang kamay at hinila siya papasok. Marichel, anak, bumisita kami ni Rodel para tingnan ka. Bukas na ang malaking araw, kumusta na ang paghahanda mo? Kailangan mo bang tulong? Tahimik na sumunod si Rodel sa likod. Ang binata ay mukhang payat at maputla, lagi siyang nakayuko sa lupa, mahina ang katatagan tulad ng tambo sa harap ng hangin. Mula pa sa unang pagkakataon na nakita sila, lagi nang sinasabi ni Aling Gloria na si Rodel ay mahina ang kalusugan mula pa nung bata. Palagi itong nakakasakit at kailangan ng maingat na pag-alaga. Nanalig na rin si Marichel dito nang dahil sa habag at hindi na niya ito pinag-usapan pa. Halos tapos na po ang lahat ng paghahanda ko. Umupo po kayo. Nay, at mano uminom muna kayong tubig, wala namang dahilan para magabala pa kayo dito. Masayang inimbitahan ni Marichel ang dalawa na umupo sa sofa at nagmadali siyang pumasok sa kusina para maghandang kape at saa. Nang ilabas niya ang tray ngang inumin, nakaikot na si Aling Gloria sa buong condominium unit, sinisiyasat ng mga mata ang bawat detalye. Huminto ito sa harap ng malaking curved screen na television at tumingin ng may pagkagustuhan. Maganda talaga itong unit na ito, aniya. Si Marco talaga marunong pumili, nakakuha ng asawa na parehong talino at husay, tulad mo. Magiging masaya talaga kayong dalawa dito. Ngumiti lamang si Marichel ng mapagpakumbabaan, ngunit may kaunting hindi kaginhawahan sa kanyang loob habang nakikita ang matangang matanda na tila gustong angkinin ang lahat. Umupo si Aling Gloria at humigop ng kaunting saa, pagkatapos ay biglang tumingin ng diretso kay Marichel. Wala na ang dating mainit na tono ng kanyang boses, pinalitan ito ng isang kakaibang katotohanan. Itinuro matanda ang ulo patungo kay Rodel, na tahimik na nakaupo sa sulok. Marichel, mayroon akong gustong talakayin sa iyo. Nakikita mo naman, si Rodel, mahina ang katawan, hindi kayang gumawa ng mabibigat na trabaho. Bukas, magiging manugang na kita at magiging hipag mo rin siya. Kayo ni Marco ay may magandang tirahan, matatag na trabaho, pero siya naman ay mag-iisa. Naawa na talaga ako sa kanya. Nagsimulang maramdaman ni Marichel na may kakaibang nangyayari. Ang instinct ng isang babae ay nagbababala sa kanya na ang pag-usapang ito ay hindi magiging madali. Ibinaba niya ang tasa ng saa at nakinig ng tahimik. Nang makita ito ni Aling Gloria, nagpatuloy ito sa pagsasalita.
Ang tonong boses ay tulad ng isang taong nagbibigay ng pabor. Ganito na lang pagkatapos ang kasal, mag-resign ka na sa trabaho mo. Mataas nga ang sahod mo bilang manager, ngunit para sa babae, ano pa ang kailangan ng malaking karera? Mananatili ka na lang sa bahay, alagaan si Marco at ang bahay, at mayroon kang oras para pangalagaan si Rodel, matatira na siya kasama ninyo. May hipag na magluluto, magalaga, mapayapa na rin ang loob ko. Ano sa palagay mo? Biglang naging tahimik ang buong silid. Marinadama ni Marichel ang pagtitibok ng orasan sa dingding. Ang mungkahi ni Aling Gloria ay tulad ng isang timbangang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang mukha sa gitna ng taglamig. Ang trabaho na pinahirapan niya ng mahabang panahon, ang buong kabataan niya, ang pinahirapang posisyon bilang manager na pangarap ngang marami ibibigay niya ito para maging libreng katulong kanyang bayaw, nakakatawa. Ang kawalang katwiran at kasakiman sa mga salita ang matanda ay nagpaapoy galit sa kanyang dibdib. Nangatok si Marichel sandali. Ang bawat salita ni Aling Gloria ay tulad ng mga karayom na tumatusok sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Tumingin siya sa matanda at pagkatapos ay tumingin sa kay Rodel. Patuloy na nakayuko ang binata, ngunit nakita ni Marichel ang sulok ng kanyang bibig na bahagyang ngumiti ng halos hindi mapansin, isang ngiti ng tagumpay. Kaya pala ang kahinaan na iyon ay isang palabas lamang, at makasama nilang dalawa ni Aling Gloria na itinayo ang dula na ito para hulihin siya. Sa isang sandali, nais ni Marichel na tumayo, ituro sila at ibulalas ang lahat ng kanyang galit, ngunit tinigil siya ang kanyang isip. Siya si Marichel, isang babaeng naglaro sa mundo na negosyo ng halos 10 taon. Naunawaan niya na para sa mga taong walang konsyensya, ang makipagtalo ay makapagpapagod lamang at hindi makakalutas ng problema. Sa kabaliktaran, magbibigay pa ito sa kanilang dahilan para sabihing hindi pa siya nakakasal at nagtatalo na agad sa biyenan. Huminga ng malalim si Marichel, pinigilan ang nangalit na galit sa kanyang dibdib. Itinayo niya ang ulo at ngumiti ng maliwanag, isang ngiti na siya mismo ay nagulat na nagawa niya. Opo, magandang ideya yan, Nay. Nag-isip din naman po ako tungkol diyan. Napaka-stress ng trabaho ngayon. Gusto ko rin magpahinga sandali at ang mananatili sa bahay para alagaan ang pamilya, si Marco at si Rodel din, hindi pa ba? Sang-ayon po ako sa inyo, Nay. Mukhang medyo nagulat si Aling Gloria at Rodel sa mabilis na pagsang-ayon ni Marichel. Nagniningning ang mamata ng matanda sa kagalakang hindi matagong itago. Pinalo nito ang sarili nitong hita ng malakas. Di ba? Alam ko na agad na matalino kang manugang. Mapalat talaga si Marco sa iyo. Okay, napakasunduan na natin yon. Pagkatapos ng kasal, dahan-dahan mo na lang iayos ang pag-resign. Lilipat na agad si Rodel dito. Tandaan mo, magluto kang masustansyang pagkain para sa kanya, mapili siya sa pagkain, ha? Nagsimulang magpatuloy si Aling Gloria nang walang tigil tungkol sa magusto at ugali ni Rodel, ang mga pagkaing dapat nito, ang mga gamot na dapat inumin at iba pa. Para na ba talagang siya ay kasambahay na nila? Nananatili pa rin siyang nakaupo, mapaktiis na nakikinig, at ang ngiti ay nanatili sa kanyang labi, ngunit sa kanyang isip, nagsimula nang humubog ang isang plano. Isang planong hindi lamang para makaalpas mula sa maling kasal na ito, kundi para turuan din ang mga taong itong isang aral na hindi nila malilimutan. Mga kalahating oras pa silang nanatili, halos si Aling Gloria na lang ang nagsasalita, inutusan at tinuturuan siya kung ano ang dapat niyang gawin pagpunta sa bahay ng asawa. Nagu at nanggu lamang si Marichel ng matahimik, ginagampanan ng mahusay ang papel ng isang mapagpasakop na manugang. Nang masaya na silang umalis, hinihatid sila ni Marichel hanggang sa pintuan at hindi nakalimutang yumukot ng magalang. Nang masara ang pintuan, agad na nawala ang ngiti sa kanyang labi. Tumayo siya nang nakasandal sa pintuan, tila wala ng lakas ang buong katawan. Ang pagkasuklam at galit ay bumaha sa kanyang lalamunan. Minsan niya minaha si Marco, inibig ang kanyang katahimikan at katapatan. Ngunit ngayon ay napagtanto niya na ang katahimikang iyon ay kahinaan lamang pala. Alam nito ang plano ng
kanyang ina ngunit nanatiling tahimik at hayaan ang matanda na pumunta dito at ayusin ang buhay niya. Ang pag-ibig na lalaki ay nakakahalaga lang palang ganon. Pumasok si Maricel sa silid tulugan at binuksan ang aparador. Ang puting wedding gown ay nakabitin ng may dignidad sa lubang takip nito. Kaninang umaga pa lamang, tinitingnan niya ito ng may buong kagalakan at pag-asa, ngunit ngayon, sa kanyang mata, ito ay simbolo na lamang isang malaking pagkakamali. Hindi na maring matuloy ang kasal na ito, hindi niya maring ilibing ang kanyang buhay sa gayong pamilya, ngunit hindi sapat ang basta pagkansala lamang. Kailangan niyang parusahan sila para sa kanilang kasakiman at masamang pakana. Humupa ang galit, at pinalitan ito ngang isang katahimikang naging malamig. Umupo si Maricel sa harap ng salamin sa dresser, tumingin sa sariling mukha. Namumula ang kanyang mga mata, ngunit ang titik ay labis na matibay. Hindi siya isang mahinang babae na madaling mapagsamantalahan. Mula sa wala, naktayo siya, nagtatag ng karera, nakabili ng sariling tahanan at sasakyan. May lakas ng loob at talino siya para pangalagaan ang kanyang sarili. Biglang naalala niya ang isang bagay. Mga isang buwang nakalipas, ibinigay sa kanya ni Marco ang isang supplementary credit card na sinabi nitong sa kanya ang card at ibinibigay niya para mas maginhawa ang pagbili ng kailangan para sa kasal at para sa bagong tahanan nila. Sinabi niya na ang PIN ay ang kaarawan ni Maricel, isang lubhang romantikong kilos sa panahon na iyon. Ngunit dahil palagi niyang kinaugalian ang pagiging independyente sa pinansyal, halos hindi niya nagamit ang card na iyon. Gayunpaman, nalink niya ito sa banking app sa kanyang telepono para madaling subaybayan. Isang kaisipan ang kumislap sa kanyang isip. Nanginig ang kanyang kamay nang buksan ang banking app. Nagulat siya nang tumingnan ang kasaysayan ng matransaksyon ng supplementary card. Lumabo ang kanyang mga mata. Naroroon ang napakaraming malalaking gastos at lahat ay ginawa sa loob ng isang buwan lamang, isang bayad na higit sa 50,000 sa isang high-end na tindahan ng alahas. Pinindot niya, para makita ang detalye ito ay isang resibo para sa isang mamahaling bracelet na gawa sa natural na bato. Nagulat si Maricel nang maalala ang huling pagkakataon na bumisita siya sa bahay ni Marco. Nakita niya ang parehong bracelet sa pulso ni Aling Gloria. Ipinagmamalaki pa nito sa mga kapitbahay na regalo iyon mula sa kanyang magiging manugang na anak. Akala niya ay nagbibiro lamang ang matanda, hindi niya inakala na gagamitin nito ang credit card ng anak nito para bilhin at ikaw pa ang pagbibigyan ng papuri. Hindi pa doon natapos. Nagpatuloy siyang mag-scroll pababa. 10,000 piso na nagastos sa mga imported na food supplements, Korean ginseng, cordyceps mushroom, imported colostrum milk. Mayroon ding maresibo ng spa visits, pagbili ng branded na damit. Ang kabuang halagang ginastos ni Aling Gloria sa supplementary card na ito ay umabot sa halos 100,000. Isang pakiramdam galit at pahamak ang dumampi sa kanya. Kaya pala para sa kanila, siya ay hindi hihigit sa isang minahan ng ginto na maaring gamitin kung kailan nila gusto. Pinupuri nila siya dahil magaling at matagumpay, hindi dahil minamahal nila siya, kundi dahil nakikita nila ang kayamanan na hawak niya. Gusto nila na ikasal ang kanilang anak sa kanya para legal na mapakinabangan ang bunga ng kanyang pagsisikap. Habang lalo siyang nag-iisip, lalong tuwid ang kanyang desisyon. Hindi niya maaring hayaan ang makaong ito na samantalahin siya kahit isang sandali pa. Agad na kinuha ni Maricel ang mga screenshot ng buong kasaysayan ng mga transaksyon at maingat na inisave sa isang hiwalay na folder sa kanyang telepono at computer. Ito ang magiging hindi matutumbasang ebidensya, ngunit ang kasaysayan ng gastos lamang ay hindi sapat. Kailangan niyang kumilos kaagad. Kinuha niya ang telepono para hanapin ang hotline ng bangko. Marahang tumunok ang boses ng customer service representative sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Maricel, pinagsikapan na hindi manginig ang boses niya. Magandang hapon po. Ako si Maricel, pangunahing may-ari ng credit card na may huling numero na gusto ko pong i-request ang emergency blocking ng supplementary card na nakakonekta sa aking account. Maaari po ba kayong sabihin kung bakit ninyo gustong i-block ang card?
Pinaghihinalaan ko na ang supplementary card ay ginagamit para sa mga gastos na hindi naman pinayagan. Hinihingi ko na i-block ito kaagad at permanenteng i-cancel ang supplementary card na ito. Pagkatapos ngang ilang minutong pag-verify na personal na impormasyon, mabilis na tinupad ng ahenta ang kahilingan. Matagumpay na pong na-block ang supplementary card. Nang ibaba niya ang telepono, parang naibaba niya ang isang mabigat na pasan. Ito ang unang hakbang sa kanyang plano. Ang susunod, kanselahin niya ang kasal ng walang anumang pagpapalabas at walang pagkakataon para sa kanila na humiling o lumaban. Pagkatapos ang pagkablok ang card, walang pagdududa siyang tumawag sa manager ng wedding venue kung saan sila nagdeposito. Hello, Marichal, magandang hapon. May kailangan po ba kayong tulong para sa handaan bukas? Magandang hapon, mahinahon niyang sagot. Ako si Maricel, ang nagpabook ng hall para bukas. Tumatawag ako para ipaalam ang pagkansela ng buong kasal. Saglit na natahimik ang kabilang linya, marahil dahil labis na nagulat ang manager. Sinabi ninyo, kansela po, ngunit handa na po ang lahat, naisen na rin ang lahat ng imbitasyon. Alam ko, at lubos akong nagpapaumanhin sa abala. Ayon sa kontrata, tinatanggap ko ang pagkawala ng buong deposito. Pakiusap na ipaalam sa lahat ng concerned departments. Salamat po. Sinabi niya ito ng sunod-sunod at ibinaba ang telepono bago pa man makapagtatanong ang manager. Alam niya na ang desisyong ito ay magdudulot ng malaking gulat hindi lamang sa pamilya ni Marco, kundi sa lahat ng mga kaibigan at kamag-anak ng makabilang panik. Ngunit mas mabuting masaktan ng isang beses at matapos na, kaysa mabuhay sa sakit at pagsisisi habang buhay. Sumunod na tumawag siya sa photo studio, sa wedding gown boutique, sa decoration team, at sa lahat ng mga serbisyo na may kaunayan sa kasal. Para sa bawat tawag, malinaw niyang ipinaliwanag ang kanyang desisyon at tinanggap ang kabayarang ayon sa kontrata. Ang pera ay maaring muling kitain, ngunit ang dangal at kalayaan ng sarili ay walang makakabili. Nang tapos na sa lahat, tumingin si Marichel sa paligid ng condominium unit. Ilang oras lamang ang nakalipas, ito ang kanyang ipinagmamalaki at pag-asa. Ngayon ay may kakaibang pagkadayuhan at pag-init na naramdaman niya. Hindi siya maaring manatili doon kahit isang minuto pa. Hinila niya ang malaking maleta mula sa aparador at nagsimulang magpak ng kanyang personal na gamit. Mga damit lamang ang kinuha niya, mga dokumentong nagpapatunay kanyang pagkatao, laptop, at ilang mga bagay na may alaala ngunit walang kaugnayan kay Marco. Ang mga bagay na sama-samang binili nila, ang mga regalo nito para sa kanya lahat ay iniwan niya. Ayaw niyang magdala ni kahit ano na magpapaalala sa maling relasyong ito. Nang magayos siya ng isang drawer ng dresser, tumigil ang kanyang kamay sa isang pulang velvet box. Sa loob nito ay ang engagement ring na ibinigay sa kanya ni Marco. Kumikislap ang brilyante sa ilalim ng liwanag ng ilaw, ngunit sa kanyang mata ngayon, ito ay hindi hihigit sa isang piraso ng basag na salamin na walang halaga. Malamig niyang isinara ang kahon at inilagay ito sa ibabaw ng mesa sa tabing ang wedding photo na kinuhanan nila kamakailan. Lahat ay naganap sa katahimikan. Marinadama lamang ang kaluskos ng mga damit na naifold sa maleta, ang tunong zipper at ang yapa ng kanyang paa sa sahig. Gumagawa siya ng halos mekaniko, walang laman ang isipan, hindi siya umiyak. Ang luha sa panahon na iyon ay isang luho. Kailangan niyang panatilihin ang kanyang katinuan at lakas para harapin ang mga darating. Mga 2 oras ang lumipas, natapos na ang lahat, nakaayos na ng maayos ang maleta sa sulok ng silid. Tumawag siya sa isang delivery service para sa malalaking gamit at nag-usap silang darating ang sasakyan sa loob ng 1 oras. Pagkatapos, tinawagan niya si Tessa, ang pinakamatalik niyang kaibigan. Nang marinig ngang kaibigan ang kanyang boses, agad itong nagtampo. Mare Marichel, bukas na ika ang magiging asawa ng isa. Kailangan ba ang selebrasyon para sa mga single ladies ngayong gabi bilang pagtatapos? Nang marinig ang boses ni Tessa, biglang nagipit ang lalamunan ni Marichel. Pinigilan niya ang kanyang damdamin at nagsalita ng kasing tahimik na kaya niya. Tessa, na-cancel na ang kasal.
pwede ka bang pumunta sa akin agad, tulungan mo akong makpak? Natahimik ang kabilang linya at pagkatapos ng ilang segundo, sumigaw si Tessa. Ano? Na-cancel ang kasal? Totoo ka ba o nagbibiro? Anong nangyari? Okay, narito na ako. Hindi pa pumupurok ang 20 minuto, naroon na si Tessa. Nang makita ang kalagayan ni Marichel at ang nakaayos ng maleta, napagtanto niya na hindi nagbibiro ang kaibigan. Hindi nakubli si Marichel, ikinuwento niya ang buong nangyari mula sa walang katuwirang hiling ni Aling Gloria hanggang sa natuklasan niyang napakaraming gastos sa supplementary card. Nang marinig ang lahat, nagalit si Tessa ng labis at namula ang mukha nito. Diyos ko, may ganyang uri ng tao sa mundong ito? Itinuturing ka nilang isang ATM? Si Marco talaga, duwag na lalaki iyon. Mabuti pa na natuklasan mo ito ng maga. Tama ang iyong desisyon. Halika, tulungan kita na lumipat mula sa lugar na ito nang sa lalong madaling panahon. Sa piling ni Tessa, bahagyang napanatag si Marichel. Sabay-sabay nilang inilabas ang mga huling kahon ng gamit sa sala. Exactly sa tamang oras, dumating na rin ang delivery service. Kinabukasan, nagising si Marichel sa isang service apartment na tinulungan siyang hanapin ni Tessa. Suminag ang araw sa bintana, ngunit mabigat ang kanyang puso. Ayon sa plano, dapat ay nandun siya ngayon sa salon, inihahanda para maging pinakamagandang nobya, ngunit ang katotohanan ay nakaupo siya nang mag-isa sa isang lugar na ganap na bago sa kanya. Ang kanyang telepono ay nanatiling tahimik sa nakakatakot na paraan. Marahil hindi pa talaga nagsisimula ang bagyo. Naghanda siyang itim na kape ng walang asukal. Ang pait nito ay nakatulong sa kanya na maging mas mulat. Alam niya na magiging mahabang araw ito. Sadya niyang pinatay ang tunong telepono at iniwang sa vibrate mode lamang. Ayaw niyang marinig ang kahit anong paliwanag o sisimula kay Marco. Ang lahat ng bagay ay nalampas na ang limitasyon. Wala nang may sasalba pa. Maalas 9 ng umaga, eksaktong oras ng seremonya, nagsimulang matuktog ang kanyang telepono, lumabas sa screen ang pangalan ni Aling Gloria. Ngumisi siya ng may pait at hinayaan itong matuktog. Tiyak na ngayon ay kaguluhan ang nasa wedding venue. Naroon na ang mga panauhin, naayos na ang mga hapagkainan, ngunit wala kahit sino sa nobya o nobyo. Mawari ni Marichel ang mukha ni Aling Gloria sa sandaling iyon. Mula sa gulat at pagkabalisa, nagbago ito sa matinding galit. Pagkatapos ng tawag ni Aling Gloria, sumunod ang tawag ni Marco, pagkatapos ay ang kanyang ama at ilang malapit na kamag-anak. Sa panig nito, patuloy na nanginig ang telepono ni Marichel ng walang tigil, tulad ng isang paulit-ulit na pagdawag na puno ng pangangailangan at galit. Ngunit hindi siya kumilos. Tahimik siyang umupo at iniinom ng paunti-unti ang kape. Binuksan ang laptop at sinimulan ang pag-check ng mga email sa trabaho. Kailangan niyang ipakita sa kanila na kahit wala sila, ang kanyang buhay ay nagpapatuloy at mas maayos pa nga. Sa malapit na tanghali, nang lumabas na ang mga tawag, isang text message mula sa numero ni Aling Gloria ang dumating. Puno ito nga mapanirang salita at pananakot. Tinawag nito si Marichel na walang hiya, manloloko, na nagpahiya sa buong pamilya nila. Nagbanta ito na pupuntahan ang kanyang opisina para harapin siya ng harapan. Nang mabasa ang mga linya ng mensaheng iyon, hindi siya nagtakot, natawa lamang siya sa kakaibang pagkabalbal ng matanda. Sila ang may kasalanan, ngunit sila ang kumikilos na parang sila ang biktima. Saglit na lumipas, nagpadala rin si Marco ng mahabang mensahe. Humingi itong tawad at sinabi na baka nga sobra-sobra ang kanyang ina, ngunit sinisirin niya si Marichel na bakit siya kumilos ng pabigla-bigla at walang isip. Sinabi nito na lubos niya itong mahal at nakikiusap para bigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag. Pagkakataon, bulong ni Marichel sa sarili, matagal ka na nang binibigyan ng pagkakataon, Marco. Mayroon siyang pagkakataon para tumayo sa tabi ko, pagkakataon para pangalagaan ang babaeng haharapin mong asawahin. Ngunit pinili mong tumayo sa tabi ng iyong ina ng walang pag-alangan. Napagdesisyonan niyang oras na para harapin ito, hindi siya maaring magtago habang panahon.
Tinawag niya si Aling Gloria. Pagkatapos niyang tawagan, agad ito sagutin ng matanda. Ang boses nito ay tulad ng gustong punitin ang kanyang tainga sa telepono. Ikaw, Marichel, nangahas ka pang tumawag sa akin. Nasaan ka? Alam mo ba ang nagawa mo? Dumating ang makapanauhin, tapos ikaw ay nawala. Gustong-gusto mo ba kaming mapahiya sa harap ng lahat? Hindi hinayaan ni Marichel na magpatuloy pa ang matanda. Pinutol niya ang salita nito, ang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Aling Gloria, marahil nakalimutan ninyo na hindi pa kami kasal ni Marco. Sa matang batas, wala kaming anumang relasyon. Wala akong obligasyong sumunod sa inyong mga utos o utos. Ang kalmadong boses ni Marichel ay tila nagpahinto sa matanda. Marahil ay nasanay ito sa pag-utos at pagsunod ng iba sa kanya, kaya hindi nito inaasahang ganito ang mga masasabi niya. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, sumigaw uli ito mas malakas kaysa dati. Ikaw, ano ang sinabi mo? Ganyan ka ba makipag-usap sa matatanda? Kahit hindi pa kayo nakasal, ang mga imbitasyon ay naipamahagi na, naka-order na ang pagkain, giniba mo ang reputasyon ng aking anak ng buong pamilya ko. Ang reputasyon, malamig na sagot ni Marichel, ay itinayo sa pamamagitan ng paggalang at katapatan. Aling Gloria, hinihingi ninyo sa akin na iwanan ang aking trabaho para alagaan ang aking bayaw. Tawag ba ninyo iyon na paggalang? Lihim na ginamit ninyo ang credit card ng inyong anak sa ilalim ng aking pangalan para magastos ng halos 100,000 para sa inyong sarili. Tawag ba ninyo iyon na katapatan? Muli ay natahimik ang kabilang linya. Alam ni Marichel na tinamaan niya ang kahinaan ng matanda. Nakatago na ang buong kasaysayan ng mga transaksyon, ang bracelet na higit sa agan 50,000, ang mga imported na food supplements, ang mga luxury spa sessions, kumpleto ang lahat ng ebidensya ko. Gusto ba ninyong ipakita ko ang lahat ng ito sa lahat ng inyong makamag-anak at kaibigan? Ngayon, hindi na sumigaw si Aling Gloria, ang boses nito ay may bahid na pagkabigo at nanginginig. Ikaw, saan mo nakuha iyon? Ibinigay ng aking anak ang card sa iyo, ikaw ang may responsibilidad dito. Hindi kasama sa aking responsibilidad ang pagbabayad para sa inyong mamaluho. Wala na akong panahon para makipagtalo sa inyo. Ang usapan tungkol sa kasal ay tapos na. Makikipag-ugnayan din ako kay Marco para ayusin ang pinansyal na usapin. Paalam. Agad niyang ibinaba ang telepono nang walang pagkakataon para sa matanda na magsalita pa. Umupo siya ng mabigat at huminga ng malalim. Nanalo siya sa unang direktang laban, ngunit alam niyang ito ay simula pa lamang. Ang isang taong tulad ni Aling Gloria ay hindi basta-basta sumusuko, tulad ng inasahan niya. Ilang minuto lamang at tumawag si Marco, mukhang pagod at nalilito ang tono ng boses. Marichel, nasaan ka? Bakit mo ginawa ito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sasabihin sa iyo para saan, Marco? Para sabihin mo na mabuti lang ang intensyon ng iyong ina o para sabihing intindihin mo matanda na siya? Napagod na ako sa pagintindi sa pagkamakasarili ng iyong ina. Marichel, huwag kang ganyan. Ang nanay ko, iniintindi lang niya si Rodel. Alam mo namang mahina ang katawan nito mula pa noong bata. Nang marinig ito, hindi na kayang pigilin ni Marichel ang tawa. Isang tawa na puno na pait at panunya. Mahina ang katawan. Marco, kailan ka patitigil sa panlilinlang sa sarili mo? Ang tinatawag mong mahinang kapatid mo ay napuntahan ang Mayon Volcano 1 linggo lang ang nakalipas kasama ang makaibigan. Nagpost pa itong larawan sa social media na nagmamalaki sa nakamit nito. Kailangan ko pa bang ipakita sa iyo ang malarawan? Ang katotohanan ay nang umalis si Aling Gloria at Rodel kahapon habang nangongolekta si Marichel ng ebidensya, sinubukan niyang hanapin ang pangalan ni Rodel sa social media at hindi siya nabigo. Sa personal na pahinang binata, kahit walang post ngunit sa mga larawang natak ng mga kaibigan, si Rodel ay lumabas bilang isang ganap na malusog, malakas na lalaki. Lumalahok ito sa iba't ibang sports activities, basketball, swimming, at hiking.
Ang larawang kumikislap ang ngiti niya sa tuktok ng bundok ang pinakamatibay na patunay ng dulangang sakit na itinayo niya at ng kanyang ina. Napakatahimik ng kabilang linya. Mawari ni Marichel ang mukha ni Marco na nagalap sa gulat nang may bunyag ang sikreto na pinagkukublinan ng kanyang pamilya. Hindi siya mahina ang katawan, patuloy ni Marichel, ang boses ay naging mas matalas. Tamad lamang siya, ayaw magsikap, gusto na magtiwala sa iba, at ang buong pamilya ninyo kasama ka narito nagtatakip sa tamat na iyon. Pati gusto pa ninyong isakripisyo ang buong buhay ko para maglingkod sa kanya. Sa tingin mo ba, tama iyon, Marichel? Akin, hindi ko alam ang tungkol diyan. Totu, ang nanay at si Rodel ang nakubli sa akin. Huwag ka nang magsinungaling pa, nagalit na sagot ni Marichel, nawala na ang kanyang pagpigil, nakatira kayo sa iisang bahay. Posible ba talagang hindi ka nakakita ng kahit ano? O nakakita ka ngunit pinabayaan mo lang? Pinabayaan mo dahil ikaw ay isang mapagmahal na anak na ayaw suwayin ang nanay? O dahil iniisip mo rin na ang makakuha ngang asawa na may kayaman tulad ko ay natural na dapat niyang pasanin ang lahat ng gastos ng pamilya ng asawa? Ang masalitang iyon ay tulad ng magapunyal na tumalab sa pagpapahalaga ni Marco sa sarili. Natahimik siya, at ang katahimikang iyon ang pinakamalinaw na sagot. Alam niya ang lahat. Kasama siya sa pakanang kanyang ina. Ang pag-ibig na inialay nito para kay Marichel ay marahil bahagi rin ng malaking planong iyon. Tumunog ng sakit ang puso ni Marichel, kahit handa siya ang pakikipaharap sa napakasayang katotohanang ito ay nakasakit pa rin. Minhan niya ang lalaking ito, nais niyang magsabay sa kanya hanggang sa katapusan ng buhay. Ngunit ngayon, lahat ay naging lungkot at pagamak na lamang. Tapos na tayo, Marco. Wala na tayong dapat pag-usapan. Tungkol sa halos ₱500,000 na ginastos ng iyong ina, magpapadala ako ng detalyadong bank statement. Maghanda kayong magbayad kung hindi, makikita tayo sa hukuman. Ibinaba niya ang telepono at ayaw na niyang marinig ang kahit anong salita pa nito. Maliwanag na ang lahat. Matapos ang tawag kay Marco, ilang sandali siyang nananatiling tahimik. Ang sakit at disappointment ay naroon pa rin, ngunit pinagtatawanan ng kanyang isip ang pag-aalumbay. Kailangan niyang maging mas matatag, mangolekta ng mas maraming ebidensya para pangalagaan ang kanyang sarili. Muling binuksan niya ang bank statement at maingat na sinuri ang bawat transaksyon. Bukod sa mga maluho, may natuklasan din siyang maliliit na paglilipat ng pera patungo sa ilang di kilalang account. Kinuha niya ang mga screenshot ng lahat at maingat na minarkahan. Pakiramdam niya ay may problema rin ang mga transaksyong ito. Nagpasya siyang tumawag kay Tessa muli. Sa kasalukuyan, ito na lamang ang taong pinagkakatiwalaan niya. Tessa, kailangan mo akong tulungan sa isa pang bagay. Ano yon? Sabihin mo, kaya ko lang. Nakakita akong ilang maliliit na paglilipat ng pera mula sa card ni Aling Gloria patungo sa hindi kilalang account. Mayroon ka bang kakilala sa bangko o may kakayahang mag-imbestiga? Nag-isip sandali si Tessa at sumagot. Hintay, tatanungin ko ang pinsan ko. Nagtatrabaho siya sa cybersecurity, siguro makatulong. Ipadala mo sa akin ang impormasyon. Huwag kang mag-alala, magiging diskreto kami. Maraming salamat sa iyo, Tessa. Kaibigan, huwag kang magpasalamat ng sobra. Pakinggan mo kumusta na ang sitwasyon sa kabilang panig. Sigurado akong kaguluhan na rin doon ngayon. Huminga si Marichel at ikinuwento kay Tessa ang dalawang tawag niya kay Aling Gloria at kay Marco, pati na ang pagbubunyak sa dula ng karamdamang itinayo ni Rodel. Nang marinig ang lahat, muling nagalit si Tessa ng labis. Talaga, ang bulok na pamilya iyan. Ginawa mo ang tama. Matatag kang manatili. Nandito ako at ang lahat ng nag-aalaga sa iyo para suportahan ka. Ang suporta ni Tessa ay nagbibigay sa kanya ng karagdagang lakas. Pagkatapos na may padala ang impormasyon ng mga kahina-hinalang account, nagsimulang ayusin ni Marichel ang lahat ng ebidensya niya kasaysayan ng credit card transactions, mga larawang nagpapatunay na malusog si Rodel, ang mga mensaheng nananakit at nagbabanta mula kay Aling Gloria. Sistematiko niyang inayos ang lahat,
malinaw at lohikal, at ito ay inisabi sa maraming lugar para sa kaligtasan. Alam niyang ang labanan na ito ay hindi matatapos sa simpleng pag-ayos ng utang. Sa ugali ni Aling Gloria, tiyak na hindi ito magbibigay ng kapayapaan. Maari itong pumunta sa kanyang opisina para gumulo gaya ng pagbabanta. Kailangan niyang maghanda ng magaparaan ng pakikitungo. Nagpasya siyang sumulat ng isang detalyadong ulat tungkol sa buong pangyayari mula sa pagbisita ng dalawa ni Aling Gloria at pagbibigay ng walang katuwirang kahilingan hanggang sa natuklasan niyang mautang at pagpapasya niyang kanselahin ang kasal. Ilalahad niya ito ng malinaw at may kasamang buong ebidensya. Kung mangangahas ang matanda na pumunta sa kanyang opisina para gumulo, walang alinlangang ipapakita niya ang ulat na ito sa management at mga katrabaho. Nagtitiwala siya na sa kanyang reputasyon at posisyon sa kumpanya, ang lahat ay maniniwala sa kanya. Isang buong araw na punong tensyon at kaabalahan ang lumipas. Nang dumating ang gabi, tumawag si Tessa at seryoso ang tono ng boses nito. Marichel, may resulta na. Ang ma-account na pinadalhan ng pera ni Aling Gloria ay pagari ng mga kamag-anak at kapitbahay nito. Nang mas malalim na tiningnan ng pinsan ko, nalaman niyang matagal na itong nanghihiram ng pera sa mataong ito ngunit palaging nagpapaliban na magbayad. Tila ginagamit niya ang pera mula sa credit card mo para mabayaran ng kaunti ang mautang niya o para may pagpatuloy na manghiram. Napatigil si Marichel. Kaya pala hindi lamang matakaw ang pamilya, nanlulunod pa pala sila sa utang. Ang gustong pagsasabing mag-resign niya sa trabaho ay hindi lamang para makaroon ng taong mag-alaga, kundi isang mas malalim na pakana kontrolin ang buong pinansyal niya, gawing instrumento siya para mabayaran ang kanilang mautang. Diyos ko, hindi ko mapaniwala ang totoo ito, bulalas ni Marichel. May isa pa, patuloy ni Tessa. Nakalat daw ito sa buong komunidad na ikaw ay isang manugang na suplada, hindi pa kasal ay hinahamak na ang pamilya ng magiging asawa, gumagastos ng walang patumangga at iniwanan ang malaking utang para kay Marco. Sinisikap nitong gawin kang may kasalanan sa lahat ng ito. Nagningning ang galit sa loob ni Marichel. Ang kasamaan nila ay nalampasan na ang lahat ng limitasyon ng pagtitiis. Sige, kung gusto nilang laro ng maruming paraan, huwag silang magreklamo kung magiging mabagsik ang aking sagot. Tessa, matutulungan mo ba akong makakuha ng impormasyon ng lahat ng nakpautang kay Aling Gloria? Sabihin mo sa kanila na mayroon akong plano para matulungan silang mabawi ang kanilang pera. Kinabukasan, pumunta si Marichel sa opisina nang mabigat ang puso ngunit puno ng determinasyon. Hindi niya maaring hayaan ang personal na bagay na makaapekto sa trabaho, ngunit alam din niya na hindi siya makakanatili roon ng mas matagal pa. Nagbanta si Aling Gloria na pupuntahan ang kanyang opisina para gumulo at ayaw niyang gawing palengke ang lugar kung saan siya nagsumikap ng maraming taon. Higit pa rito, kailangan niya ngang oras at isipan para ayusin ng maayos ang pagkalat ng pangyayaring ito. Ang pag-alis ay ang pinakamabuting solusyon. Pumasok siya sa opisina at nagtipa ng liham ng resignation. Tinukoy niya ang dahilan bilang isang biglang sitwasyon sa pamilya na kailangan niyang alagayan. Alam niyang mabibigla ang boss, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Pagkatapos ng pagsulat, personal niyang dinala ang liham sa opisina ng Pangulo ng kumpanya. Si Mr. Cruz, ang presidente, ay isang taong lubos niyang iginagalang. Pinalakas nito ang kanyang kakayahan mula pa sa kanyang unang araw sa industriya. Nang makita siya nito, ngumiti ito. Marichel, pumasok ka. May apurahang bagay ka bang kailangan? Inilagay ni Marichel ang liham sa mesa. Sir, may bagay po akong gustong pag-usapan sa inyo. Nagpa-resign ako, sir. Nawala ang ngiti sa mukha ni Mr. Cruz. Nagulat itong tumingin sa kanya, pagkatapos ay binaba ang tingin sa liham. Mag-resign, bakit biglaan? Napakagaling ang ginagawa mo. Planong ng kumpanya na ipromote ka bilang Vice President sa susunod na taon. Nang marinig ito, lumubog ang kanyang puso. Iyon ang posisyon na lagi niyang pinahirapan. Ngunit ngayon, napipilitang iwanan niya ito.
Nagpapasalamat po ako sa tiwala ninyo, Sir, ngunit mayroon talaga akong personal na bagay na hindi ko mapabayaan. Ayaw ko rin na ang sariling gulo ko ay makaapekto sa kumpanya. Sabi niya, nahirapan sa pagsasalita. Matagal na tiningnan siya ni Mr. Cruz, ang nga mata nito puno ng pag-unawa. Naintindihan ko. Kung yan ang iyong desisyon, igagalang ko ito. Ngunit tandaan ang pintuan ng kumpanyang ito ay bukas lagi para sa iyo. Kung kailangan mo ng anumang tulong, huwag kang mahiyang lumapit. Ang kabutihan ng boss niya ay lubos na nagpasalamat sa kanya. Yumukot siya ng pasasalamat at bumalik sa kanyang mesa para simulan ang paglilipat ng mga trabaho. Gusto niyang umalis ng profesional at may responsibilidad. Habang abalang inaayos ang mga dokumento, tumunog ang kanyang telepono si Tessa. Marichel, mag-ingat ka, papunta na si Marco sa service apartment mo. Nakita ko siyang nagmadaling pumunta dun, mukhang galit ang mukha niya. Kumunot ang puso ni Marichel. Nagmadaling inipek ang kanyang bag. Sige, alam ko na. Huwag kang mag-alala, kayang-kaya ko ito. Nagmadaling umalis sa opisina at sumakaying taksi pauwi. Kailangan niyang makabalik bago dumating si Marco. Ayaw niyang harapin ito sa pasilyo o sa labas ng pintuan at magdulot ng atensyon mula sa mga kapitbahay. Mapalad na nakaabot siya ng mas maaga. Ilang minuto lamang pagkatapos niyang isara ang pintuan, narinig niya ang tunog ng doorbell na tuloy-tuloy at galit, kasabay ang malakas na katok sa pintuan at ang sigaw ni Marco. Marichel, buksan mo ang pintuan, alam kong naroon ka. Buksan mo at makipag-usap sa akin. Nakatayo si Marichel sa likod ng pintuan, pinalopalong ang puso. Hindi siya natatakot sa lalaki, ngunit nakasuklam siya sa bastos na kilos na ito. Ito ba ang tunay na mukhang taong minhal niya? Ang pagiging matahimik at tapat peke pala ang lahat ng iyon. Marco, umuwi ka na, wala na tayong dapat pag-usapan. Kung magipapatuloy ka pa, tatawag na ako NJ Seguridad. Seguridad? Matatawagan mo ang seguridad? Ikaw ang nag-cancel ng kasal, nagpahiya sa pamilya ko, at ngayon gusto mo pang papalabasin ako ng seguridad. Marichel, sobra-sobra ka na. Ang 3 taong away ay nagpatuloy ng mga 15 minuto. Hindi tumitigil si Marco sa pagkatok at pagsigaw. Alam ni Marichel na kung magpapatuloy ito, ang seguridad ng gusali ay darating na rin. Papalapit na siya sa pagtatawag sa management ng building nang marinig niya ang panggalawang tunog ng doorbell, isang babayang boses. Ang malinaw na boses ni Aling Gloria ay pumitlag, mas maingay pa kaysa sa pagkatok ni Marco. Marichel, nandun ka ba? Buksan mo ang pintuan ngayon din, kailangan kitang turuan ngayon. Ang pagdating ni Aling Gloria ay tulad ng pagbubuhos ng gasolina sa apoy. Magkasama silang nakatok at nagmura, gumagawa ng gulo sa buong pasilyo. Ang boses ni Aling Gloria ay matalas, punong mapanirang at masamang salita. Hindi lamang si Marichel ang ininsulto nito, inilabas pa nito ang magulang ni Marichel. Sinasabi na hindi marunong magpalaki ng anak ang pamilya niya. Nakpainit ang dugo ni Marichel, maaari nilang insultuhin siya, ngunit hindi nila dapat hawakan ang kanyang pamilya. Alam niya na hindi na siya maaring patuloy na tumahimik. Ang kilos nila ay nalampasan na ang limitasyon ng isang civil dispute, ito na ay gulo sa kapayapaan ng komunidad. Kinuha niya ang telepono, nanginginig ang kamay, at halos nadial ang 911 ngunit huminto siya. Ang pagtawag sa pulisya ay maaring gumawang labis na gulo ng hindi kinakailangan. Kailangan niya nga solusyon na sapat na nakakatatakot ngunit hindi magdadala sa kanya sa mas komplikadong legal na problema. Naisip niya ang barangay. Mabilis na hinanap niya ang numero ng barangay hall sa lugar kung saan siya pansamantalang nakatira. Magandang hapon. Paano ko kayo matutulungan? Pinigilan ni Marichel ang kanyang sarili. Malinaw na inilarawan niya ang sitwasyon ng maayos at maayos. Po, ako si Marichel, kasalukuyang nakatira sa... Mayroon pong 2 tao, isa lalaki at isa babae, na nagkakatok at gumagawa ng gulo sa harap ng pintuan ng iyong unit ko. Patuloy silang nang iinsulto at nagbabanta. Seryoso na ang epekto sa kapayapaan ng komunidad. Hinihiling ko po ang inyong interbensyon. Tinanggap ang
opisyal ang barangay ang impormasyon at sinabi na magpapadala ng tao agad. Nag-enable ni Marichel ng voice recorder sa kanyang telepono at inilagay ito malapit sa pintuan para makuha ang lahat ng sinasabi ng dalawa ni Aling Gloria. Magiging mahalagang ebidensya ito sa hinaharap. Sa labas, nagpapatuloy pa rin ang gulo. Nagbanta pa si Aling Gloria. Ayaw mong buksan ang pintuan. Sige, pupunta ako sa iyong opisina sa Makati. Matatayo ako sa harap ng pintuan. Sasabihin ko sa lahat ang tunay na mukha mo para makita nila kung sino ka talaga. Ang banta na ito ay lalong nakpapatibay ng kanyang desisyon na mag-resign na tama pala iyon. Mga 10 minuto ang lumipas, narinig ni Marichel ang mabilis na yapa sa pasilyo kasabay ng matatag na boses ng isang lalaki na humingi ng katahimikan. Mga opisyal ng barangay kami, ano ang nangyayari dito? Tumigil ang pagkatok at pangiinsulto. Narinig niya ang boses ni Aling Gloria na nagpapaliwanag ng may kaba. Po, wala po, usapan lang ng pamilya. Nagtatampo lang ang aming manugang, kaya ikinukulong niya ang sarili. Kahit usapan ng pamilya, hindi pinapayagan ang gumawa ng gulo sa komunidad tulad niyan. Ang matibay na sagot ng opisyal ng barangay na hinihingi ang lahat ng may kaugnayan na pumunta sa barangay hall para mapag-usapan ang usapin. Nang marinig ito, binuksan ni Marichel ang pintuan. Sa harap niya ay 2 opisyal ng barangay, tapat na nakatayo. Sa gilid naman, nakahilig na sina Aling Gloria at Marco, namumutla ang muha. Sa sandaling makita siya ni Aling Gloria, sinubukan nitong lumapit ngunit pinigilan ng isang opisyal. Kung mayroon pang isyong haharapin, sa barangay na tayo mag-usap hindi sa ganito. Yumuko si Marichel. Alam niya na ang labanan ay opisyal nang lumipat sa bagong antas, isang antas na nangangailangan interbensyon ng autoridad. Mahinahon niyang sinara ang pintuan ng unit, kasama ang opisyal at silang 2 ng mag-ina, at kasama si Marco, naglakad patungo sa barangay hall. Ang barangay hall ay hindi malaki, ngunit seryoso ang atmosfera. Pinapasukan kami ngang isa pang silid para sa pagdinig. Hinilingan kaming lahat ng opisyal ng barangay na sumulat ng sariling salaysay. Sumulat si Marichel ng malinaw, detalyado, mula simula hanggang katapusan wala siyang pinadagdag o pinalis. Ikinuwento niya ang pahingi ni Aling Gloria sa kanya na mag-resign, ang natuklasang malaking gastos sa supplementary card, ang desisyon niyang kanselahin ang kasal, at sa huli, ang pagpunta ngang mag-ina sa kanyang tirahan para gumulo at magbanta. Hindi rin niya nakalimutang isumite ang naitala niyang audio bilang ebidensya. Sa kabilang panig, ikinuwento naman ng mag-ina at ni Marco ang isang hanap na magkaibang bersyon. Ginawa nilang isang ambisyosang babae si Marichel na niloko si Marco para makuha ang bahay at magamit, pagkatapos ay tumalikod, kinansela ang kasal ng walang dahilan, at umalis na may dalang maari-arian habang iniiwan ang isang malaking utang para kay Marco na tanggapin. Umiyak pa si Aling Gloria habang ikinukuwento, isinasalita ang sarili bilang isang ina na walang kasalanan na ginagawang biktima ng magiging manugang. Habang naririnig ang halatang pekeng kwentong iyon, nanatili si Marichel ng tahimik, malamig ang paningin habang pinapanut silang mag-artista. Alam niya na ang katotohanan ay laging katotohanan. Ang naitala niyang audio at mga ebidensya ay magsasalita para sa kanya. Pagkatapos basahin ang mga salaysay nga makabilang panik at marinig ang naitala na audio, ang kapitan ng barangay, isang lalaki na tila higit sa 50 taong gulang, may matapang na hitsura ngunit mapagmahal din ang mukha, ay tumingin sa mag-ina at umiling. Ang gawain ng pagambala ng kapayapaan sa lugar ng tirahan ng isang mamamayan ay isang paglabag sa batas. Ang audio recording ay malinaw na nagpapakita ng ngabanta at pang-iinsulto na ipinataw ng 2 sa inyo patungo kay Marichel. Sa prinsipyo, maaari kaming maglabas ng seksyon ng pagpaparusa sa administratif. Namutla ang mukha ni Aling Gloria at ni Marco. Nagpatuloy ang kapitan, ngunit mas malambot na ngayon ang tono. Gayunpaman, isinasaalang-alang na nagmula ito sa panlup na pagtatalo. Nais naming pagkasunduin muna ang mga partido. Una sa lahat,
Tungkol sa pinansyal na usapin si Marichel ay may kumpletong bank statement na nagpapatunay nga gastos na may kabuuang halos kalampa 5,000 bukod pa sa iba pang maliliit na gastos. Ang halagang ito ay may responsibilidad na ibalik ng pamilya. Agad na naktayo si Aling Gloria. Bakit kami magbabayad? Ang card ay ibinigayan aking anak sa kanya. Siya ang gumagamit, siya ang may responsibilidad. Hindi tama yan po, may nahon-guni matatag na sumago si Maricel. Ang card ay supplementary card na naisu sa ilalim ng aking panggalan at credit reputation. Sa mata ni Jebatas, ako ang may huling responsibilidad sa bangko. Ang magagastos na ito ay hindi ko pinayagan, kumpleto ang aking ebidensya. Nagsimulang mainit ang pagtatalo, si Marco ay nanatiling tahimik. Si Aling Gloria lamang ang nagmamatigas na tumatanggi sa sala. Eksakto sa pinakamainit na sandali, biglang tumayo si Rodel na mula pa sa simula ay tahimik lamang nakaupo sa sulok. Diretsong itinuro ni Rodel ang mukha ni Marichel. Ang boses ay hindi hihigit sa katatagan ng kanyang ina. Huwag kang gumawa ng maling paratang. Ang nanay ko ay hindi kumuhang pera mo. Ikaw ang gumagastos at isinasisi sa amin. Nagsalita siya ng galit at agresibo at bago pa man makagalaw ang sinuman, inilabas ni Rodel ang kamay at itinulak ng malakas si Marichel. Nataranta si Marichel at napalayo ng isang hakbang, ngunit natamaan siya sa isang mesa at bumaksak ang isang palalangganan ng may bulaklak, basag-basag ito sa sahig, natulala ang lahat sa silid. Agad na lumagay ang dalawang opisyal ng barangay para hadangan si Rodel. Pinalo ng kapitan ang mesa at nagalit. Anong ginagawa mo? Nangahas kang manakit ng tao dito sa barangay hall. Ang hangal na kilos ni Rodel ay nagbunyag na hat. Nawala ang palabas na kahinaan at karamdaman, pinalitan ng isang hayag na agresibo at bastos na ugali at higit sa lahat, ang buong eksena ay nakunan ngang CCTV camera sa loob ng silid. Ang galaw ni Rodel ay ganap na nagbago ng takbo ng labanan. Ang kapitan ay naging seryoso. Iniutos nito ang agarang paggawa ng insidente, report tungkol sa pagkakataon ni Rodel ng pananakit at pagkasira ng ari-arian ng barangay. Nang makita ng matanda ang anak na nasa gulo, nagmadaling nagsumamo, mga opisyal po, bata pa ito at walang kaalaman, pakisuyong patawarin siya sa pagkakataong ito. Nag-aalala lang siya sa nanay, kaya siya kumilos ng hindi nag-iisip. Ngunit ang kapitan ay hindi nagbagong desisyon, hindi kinikilalang batas ang bata pa. Ang kilos ng iyong anak ay sapat upang siyasating mabuti. Nakunan ng CCTV ang lahat. Nang makitang magina ang matibay na tinding barangay officials, nagsimula silang matakot. Mabilis na kinuha ni Marco ang kamay ng kanyang ina at bulong-bulong na nakipag-usap sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, lumingon si Aling Gloria kay Maricel, pinababa na ang boses nungit may nalalabi pang panlalait. Sige na, ang 50-65, ibabalik namin, isaalang-alang nating malas lang namin. Hindi ito usapin ng malas. Aling Gloria, ito ay responsibilidad. Malamig na sagot ni Maricel. Sa huli, sa harap ng patutu ng barangay officials, napakasunduan ang paunang kasunduan. Ang pamilya ni Marco ay kailangang sumulat ng commitment letter na ibabalik ang 80-65,000 sa loob ng isang linggo. Kasabay nito, kinakailangan ding bayaran ang halagang basag na palayo. Tungkol sa panakit at paggulo, ang barangay ay mag-ingat ng kaso at kung maulit pa ang ganitong kilos, mahigpit na haharapin ito ayon sa batas. Nang lumabas na siya sa barangay hall, naramdaman ni Marichel ang isang katamtamang gaan, ngunit labis ring pagod. Nanalo siya sa maliit na laban, ngunit alam niyang hindi patapos ang digmaan. Ang halos libu-milam-milan na utang ay naroroon pa rin, hindi pa kasama ang iba pang mga utang na natuklasan ni Tessa sa pagsisiyasat. Sa ugali ni Aling Gloria, hindi siya maniniwala na basta-basta magbabayad ang mga ito ng maayos. Kailangan niya ng isang taong bihasa sa batas para tulungan siya sa mga susunod na hakbang. Naalala niya si Ate Rafael, isang lumang kaibigan mula sa kolehiyo. Si Ate Rafael ngayon ay isang kilalang abogado na espesyalista sa mga civil cases.
ang opisina ni Ati. Rafael ay nasa isang gabalang kalye sa Ortigas. Nang makita ang dalawa, masayang nanumbalik ang kasiyahan ng pagiging magkaibigan. Matapos marinig ang buong kwento ni Marichel, mula simula hanggang katapusan naging seryoso ang mukha ng abogado. Marichel, magaling kang kumilos. Ang pag-iipon ng ebidensya at pagsangguni sa barangay sa tamang oras ay napakatamang hakbang, sabi ni Ati Rafael na may pagpapahalaga. Ngunit, batay sa ikinuwento mo, natatakot ako na mas komplikado pa ang sitwasyon kaysa sa iyong inisip. Mas komplikado? Paano? Pag-aalalang tanong ni Marichel. Una, tungkol sa utang, ang commitment letter sa barangay ay simula lamang ng civil agreement. Kung hindi sila magbayad, kailangan mo pa ring mag-file ng kaso sa hukuman. Makakatagal iyan ng mahabang proseso. Pangalawa, at ito ang mas nakakatakot, ang kilos ni Aling Gloria ay hindi lamang natigil sa paggamit ng credit card. Ang pagpapakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa iyo at posibleng ang paggamit ng iyong impormasyon nang wala kang pahintulot, ito ay maaring maging pangalapastangan ng reputasyon o paglabag ng pribadong impormasyon. Kailangan pa nating pag-aralan ang bagay na ito ng mas malalim. Nang marinig ito ni Marichel, biglang naalala niya ang isang bagay, isang masamang pakiramdam ang dumapo sa kanya. Aling bagay dapat kong gawin? Tanong niya, punong pagtataka. Pinalo ni Ati Rafael ang kanyang balikat ng mahinahon. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Una, hayaan mo munang tuparin nila ang commitment na magbayad ng 80-65. Sa panahon na iyon, tahimik tayong mangolekta ng karagdagang impormasyon. Subukan mong tingnan ang iyong credit history sa Credit Information Corporation CIC para makita kung may kakaibang bagay doon. Kung minsan, ang desperadong tao ay gumagawa ng magabagay na hindi natin inaasahan. Ang payo ni Ati Rafael ay tulad ng babala, yumuko si Marichel, at isang malabong alalahanin ang pumasok sa kanyang isipan. Ayon sa payo ni Ati Rafael, kinabukasan pumunta na si Marichel sa Credit Information Corporation para humiling ng kopya ng kanyang credit history report. Ang proseso ay medyo simple, at pagkatapos ng isang araw, natanggap na niya ang detalyadong ulat. Nang buksan ang file, halos nang himatay siya. Nagpintik ang kanyang puso ng tulad ng drum beats. Sa loob ng isang buwang nakalipas, 3 beses na nakweri ang kanyang credit information ng iba't ibang financial institution, lugar na siya ay wala siyang anumang transaksyon dati. Ang nakakatakot pa, ang makweri na ito ay ginawa sa pamamagitan ng numerong telepono at email ni Aling Gloria. Isang malamin na pakiramdam ang dumampi sa likod ng kanyang leg. Ginamit ng matanda ang kanyang pagkatao. Ginamit nito ang personal na impormasyon niya marahil mula kay Marco para mag-apply ng financial services, posibleng mangutang o mag-open ng credit card sa ilalim ng kanyang pangalan. Malinaw ang layunin, magnakaw, agawin ang kanyang ari-arian sa mas matalinong paraan. Sumabog ang galit sa loob niya. Ito ay hindi na simpleng pag-aabuso ari-arian. Ito ay isang seryosong paglabag sa batas. Agad na tumawag si Marichel kay Ati Rafael. Nanginginig ang boses sa pagkagalit. Ati Rafael, tama ka. Ginamit niya ang aking pagkatao. Ginamit niya ang aking impormasyon para mag-query ng credit sa 3 lugar. Nanatiling may naon ang abogado. Marichel, inga muna. Sigurado ka ba? Saan ang ebidensya? Narito ang CIC report, ay malinaw ang oras ng pag-query, ang institusyong nag-query, at ang contact information na ginamit para humiling na query. Lahat ay sa kanya. Ipapadala ko sa iyo ngayon. Pagkatapos makita ang ulat na ipinadala ni Marichel, tumawag agad si Ati Rafael. Hindi rin niya matago ang pagkagulat at galit. Diyos ko, napakawalang ingat at hangal na kilos nito. Ito ay isang hindi matanggihang ebidensya ng paglabag ng pribadong impormasyon at identidad. Sa ebidensyang ito, maaari tayong mag-file ng kaso laban sa kanya, hindi lamang civil para sa kabayaran kundi maaari ring hilingin sa NBI na imbestigahan ito bilang criminal offense.
Sa eksaktong sandaling iyon, natanggap ni Marichel ang isang tawag mula kay Tessa. Pabigla-bigla ang boses nito. Marichel, malaking balita. Yung isa sa mga pinakautangan ni Aling Gloria, yung babae na ikinuwento ko sa iyo nun kakatawaak lang niya. Sinabi niya na nakita niya si Aling Gloria na may kasama na isang lalaking hindi nila kilala. Nagpapakita ng kanilang lumang bahay. Mukha itong naghahanap ng mamimili ng mabilis. Ang balitang ito ay tulad ng kidlat na tumalab sa kanyang matainga. Agad niyang naunawaan ang pakana ng matanda. Sinusubukan nitong ibenta nang mabilis ang nag-isang pinakamahalagang ari-arian ng pamilya, ang lumang bahay para makaiwas sa pagbabayad ng utang. Plano nitong ibenta ang bahay, dalhin ang pera, at tumakas iwan siya at ang mga nagpautang na may mga walang kwentang papel ng utang. Ati, Rafael, naghahanap ito ng mamimili para sa bahay para makatagong magbayad ng utang, sigaw niya sa telepono. Ano? Nagulat din si Ati. Rafael, hindi puwede. Kailangan natin kumilos agad. Maricel, alam mo ba ang eksaktong address ng bahay na yon? Alam ko ang address, ngunit wala akong mga papeles. Sapat na ang address. Pakinggan mo pumunta kaakat sa Registry of Deeds na lungsod o munisipyo kung saan matatakpuan ang bahay na iyon. Mag-file nga notation of adverse claim o lease pendants para pansamantaling hadangan ang anumang transaksyon o paglilipat ng bahay na iyon. Ang dahilan ay may kasalukuyang legal dispute tungkol sa utang. Dalhin ang lahat ng ebidensya ng utang na mayroon ka bank statement, commitment letter mula sa barangay. Bilisan, Marichel laban tayo sa oras. Nang walang anumang pag-atubili, sumakay agad si Marichel ng taxi patungo sa Registry of Deeds. Nanginginig pa rin ang kanyang makamay sa daan. Ang kasamaan at katusuhan ng mag-ina ay nalampasan ang kanyang imahinasyon. Ayaw nilang agawin lamang ang kanyang ari-arian, handa pa silang palampasin ang mga naging mabuti sa kanila, ang mga kamag-anak at kapitbahay na nagpautang sa kanila at hayaang malugi ang mga ito. Mapalad, ang proseso ng annotation ay hindi masyadong komplikado. Sa malinaw na ebidensyang ipinakita niya, mabilis na pinroseso ng opisyal ang kanyang kahilingan at nangako na agad itong ay update sa sistema para pansamantalang hadangan ang lahat ng transaksyon at pagbebenta ng bahay na iyon hanggang maayos ang disputa. Nang lumabas ng Registry of Deeds, huminga si Marichel ng maluwag. Hindi man lang may sulong namga iyon ang pagbebenta ng bahay, ngunit hindi pa sapat iyon, hindi siya maaring lumaban ng mag-isa. Kailangan ng paktulong ang ibang mga biktima. Tinawagan niya si Tessa. Tessa, matutulungan mo ba akong ayusin ang pagkikita nga lahat ng nagpautang kay Aling Gloria? Sabihin mo sa kanila na mayroon akong plano para matulungan silang mabawi ang kanilang pera. Agad na sumangayon si Tessa. Sa loob lamang ng isang hapon, nakipag-ugnayan na ito sa halos 10 tao. Lahat sila ay biktima ni Aling Gloria. Itinakda ang pagkikita ng gabing iyon sa isang maliit na kape-kapehan. Nang dumating si Marichel, medyo madilim ang atmosfera sa loob ng kape-kapehan. Sila ay mga ordinaryong manggagawa. Ilan sa kanila ay malalayong kamag-anak. Ang iba ay matagal na kapitbahay ng pamilya ni Aling Gloria. Ang perang ipinautang nila ay hindi masyadong malaki, ang ilan ay ilang libong piso, ang iba ay ilang 10,000. Ngunit ito ay pawang pera mula sa kanilang pawis. Ginamit ni Aling Gloria ang kanilang tiwala at pagmamahal para manghiram at patuloy na nagpapaliban sa pagbabayad. Inilatag ni Marichel ang lahat ng ebidensya sa mesa, bank statement, commitment letter mula sa barangay, CIC report, at ang dokumentong nagpapatunay na na-annotate na ang bahay laban sa pagbebenta. Ikinuwento niya ang buong kwento niya nang walang tinatago. Mga kababayan, ako rin ay isang biktima tulad ninyo. Ang pamilyang ito ay hindi lamang niloko ako, plano pa nilang ibenta ang bahay para tumakas at iwan tayong lahat na may hawa na walang kwentang papel ng utang. Hinarangan ko na ang pagbebentang bahay, ngunit para mabawi ang pera, kailangan nating magsama-samang kumilos. Ako lang, hindi sapat ang boses ko, ngunit kung sama-sama tayong tumayo, ang batas ay tatayo sa ating panig.
Nanahimik ang lahat habang nakikinig. Ang mukha ay dahan-dahang nagbago mula sa pag-alinlangan patungo sa tiwala at galit. Isang matandang lalaki ang pumalo sa mesa. Hindi natin pwedeng hayaan ang ganitong uring tao na magpatuloy. Nagtitiwala kami sa inyo. Sabihin ninyo kung ano ang dapat naming gawin. Bukas, malinaw na sinabi ni Marichel, sabay-sabay tayong pupunta sa bahay ni Aling Gloria, hindi para makipagulo, para harapin sila ng may katibayan, para humingi ng hustisya. Mahinahon tayong pumunta, may dahilan, may pagmamahal, at inimbitahan ko na rin ang isang abogado na samahan tayo para matiyak na lahat ay ayon sa batas. Kinabukasan ng umaga, ang isang pangkat halos 10 tao at si Ati, Rafael ay naroon sa harap ng bahay ni Aling Gloria. Isang matandang bahay ang nakatayo sa isang makitit na daanan. Nang makita nila kaming marami, namutla ang mukha ni Aling Gloria. Sinubukan nitong isara ang pinto ngunit agad na hinarangan ni Ati, Rafael. Aling Gloria, hindi kami naparito para gumulo. Gusto lang naming kausapin kayo ng maayos tungkol sa mautang na dapat na ninyong bayaran sa mataong nandito. Ang boses ni Ati, Rafael ay matatak ngunit magalang. Nagsimulang ulit ng lumang taktika, si Aling Gloria sumigaw na sinasabing pinagtatawanan kami at pinapatawag kami para gumulo sa kanyang bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, harapin na niya hindi lamang si Marichel kundi isang grupo ngang nakpautang na galit na rin. Ang bawat isa sa kanila ay nakpakita nga ebidensya papel ngang utang na sulat kamay, mga text message na pangako ngang pagbabayad mula sa matanda. Ang pakana nito sa pagbebentang bahay ay naibunyak namin agad sa harap ngang lahat. Nang malaman nitong nahadangan na ang pagbebentang bahay, namutla ang mukha nito tulad ng papel wala na itong magagawa para tumanggi. Ang paghaharap ay mainit ngunit walang karahasang nangyari. Sa ilalim ng pamamalagi ni Ati, Rafael, kinikilala ni Aling Gloria sa huli ang mautang nito, ngunit umiyak at nagsabing wala siyang pera para bayaran ngayon. Sa sandaling iyon, tumingnan nito si Marichel, ang mata nito punong pagkapot at pananampalataya. Nginuya nito ang mangipin at sinabi, dahil sa iyo ang lahat, sinira mo ang lahat, hindi ko kailanman patatawarin ka. Alam ni Marichel na para sa isang taong tulad ni Aling Gloria, ang banta na iyon ay hindi lamang biro. At tulad ng inasahan niya, kinabukasan ay isinagawa ngang matanda ang banta nito. Sa panahong iyon, naroroon pa si Marichel sa opisina para tapusin ang mga huling proseso ang paglilipat ng trabaho. Kahit nagfile na siya ng resignation, gusto pa rin niyang matiyak na ang lahat ay malinaw na nalipat ng mayos. Habang abala siya sa pag-ayos ng mga dokumento, biglang narinig niya ang malakas na ingay at sigawan sa reception area. Pagkatapos ay nakita niya si Aling Gloria buhok na gusot, damit na gulong-gulo na bumubulusok sa loob ng opisina, hinahara ang mga security guard. Habang patuloy itong lumalakad, bumabaksak ang nasalita mula sa bibig nito. Nasaan si Marichel? Yung mandarayang babae, lumabas ka dito. Natahimik ang buong opisina, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Alam ni Marichel na ang dramang inasahan niya ay dumating na. Sa halip na matakot o tumakas, tahimik siyang tumayo, handa na siya. Binabakas niya sa mamata ang security guard pahintulot na hayaan itong pumasok. Sabay-sabay na nagon ng voice recorder sa kanyang telepono nang hindi mahalata. Naglakad si Aling Gloria patungo sa mesa ni Marichel at itinuro siya ng diretso. Napakagaling mo, nangahas kang makipagsabwatan sa mga estranyo para gumulo sa aming bahay. Ikaw ay isang sumpa, hindi pa kasal ay dala ka ng masama sa aming pamilya. Nanatiling tahimik si Marichel, tinitiknan lamang ang matanda. Ang katahimikan niya ay lalong nagpagalit sa matanda. Nagsimula itong magdayangang iyak sa harapan ng makatrabaho ni Marichel na nakatitig sa paligid. Inilalarawan ang isang maalamat na kwento ng pagkabigo ng magiging manugang na nanloko sa pera at tumulag ng biglaan bago ang kasal. Tingnan ninyo ang tunay na mukha ang manager na iginagalang ninyo. Tinubos niya ang daan-daang libong piso mula sa anak ko pagkatapos tumalikod. Ayaw nang kumilalanin at inakusahan pa ang aking pamilya ng utang.
ito ang tunay niyang pagkatao. Sa pagsisimulang mag-alinlangan ang ilan sa mga katrabaho sa kanilang mga mata, alam ni Marichel na oras na niya ring magsalita. Hinuwas niya ang lalamunan at nagsalita ng malinaw, sapat para marinig ng lahat sa silid. Aling Gloria, sinasabi ninyo na ang pamilya ko ang may utang sa inyo, mayroon ba kayong ebidensya? Dahil ang ebidensyang utang ng inyong pamilya sa akin at sa marami pang iba ay nasa akin at heto na. Binuksan niya ang laptop at ikinonekta ito sa projector ng conference room. Sa malaking screen, ipinakita niya ang buong bank statement na may mga gastos ni Aling Gloria, ang commitment letter na may pirma ng pamilya at tatak ng barangay, at ang dokumento ng annotation mula sa Registry of Deeds. Nagulumihanan ang lahat sa opisina. Ang mukha ni Aling Gloria ay naging pula at pagkatapos ay naging puti. Nagpatuloy si Marichel, ang boses ay matatag. Ang kabuwang utang ng inyong pamilya hindi lamang sa akin kundi sa marami pang iba ay umabot sa halos kalahating milyong piso. Hindi lamang kayo walang planong magbayad, sinikap pa ninyong ibenta ang bahay para makatakas. Mayroon akong kumpletong ebidensya ng paggamit ng inyong impormasyon sa aking personal na impormasyon nang wala ang aking pahintulot. Kung patuloy kayong mang-iinsulto at gumagulo dito, hindi ako mag-aalangan na magfile na kaso laban sa inyo sa lahat na maaring akusasyon na ito. Natigilan si Aling Gloria, hindi na makapagsalita. Nanginginig ang kamay nito at itinuturo pa rin siya ngunit hindi na makalabas ng salita. Sa sandaling iyon, lumabas si Mr. Cruz mula sa kanyang opisina. Nasaksihan niya ang buong pangyayari. Lumapit siya ng malapit, ang boses ay lubos na seryoso. Aling Gloria, ito ay isang lugar ng profesional na trabaho, hindi lugar ng personal na labanan. Ang anumang pagtatangkang na pagulo na nakakaapekto sa operasyon ng kumpanya ay hindi tinatanggap. Hinihingi ko sa inyong umalis agad. Security, pakiusap na tulungan ang bisita na lumabas. Agad na lumapit ang dalawang security guard at inakay ang nanlalaglag na si Aling Gloria palabas. Bago siya inilabas, lumingon pa ito kay Marichel, ang mata ay punong galit. Natapos ang palabas. Lumingon si Mr. Cruz sa lahat NG empleyado. Bumalik na kayong lahat sa trabaho. Nagtitiwala ako sa pagkatao ni Marichel. Ang kanyang personal na bagay ay hindi dapat pinagsismisan. Pagkatapos ay lumingon ito kay Marichel, ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa. Nahirapan ka na, nandito pa rin ako para sa iyo. Ang kabutihan ng kanyang boss ay labis niyang pinasalamatan. Yumuko siya at bumalik sa kanyang mesa. Pagkatapos ng malaking eksena sa opisina, ang pamilya ni Marco ay tila naging tahimik. Marahil na tanto na nila na hindi siya madaling mapagsamantalahan at ang kanilang mga panlilinlang at pagtatangkang gumulo ay lalo lamang nagdudulot ng kahihiyan sa kanila. Isang linggong lumipas ng payapa. Natapos na rin ni Marichel ang paglilipat ng mga trabaho at opisyal na umalis sa trabaho. Sa isang gabi, habang inaayos niya ang kanyang bagong buhay sa bagong apartment, natanggap siyang tawag mula sa hindi kilalang numero. Nag-alinlangan sandali siya bago sagutin ang pamilyar ngunit malayo ng boses ni Marco ang narinig sa kabilang linya, mukhang pagod at nahihiyang magsalita. Marichel, ako ito. Pwede ba tayong magkita at mag-usap sandali? Isa lang po ang hihilingin ko sa iyo, isa na lang pagkakataon. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, pumayag si Marichel. Gusto rin niyang tapusin ang lahat ng malinaw at tiyak. Nakita sila sa isang tahimik na kape-kapehan, isang lugar na punong magagandang alaala para sa kanila. Naroroon na si Marco nang mas maaga kaysa kanya. Mukhang payat na ito, hindi pa nakakaahit, at ang mamata nito ay punong lungkot. Nang makita siya nito, mabilis na tumayo at naghanda ng upuan para sa kanya. Salamat, sabi ni Marichel. Ang boses ay may agwat. Matagal silang naupo nang harapin ang isa't isa sa katahimikan. Sa huli ay nagsalita si Marco. Marichel, humihingi akong tawad. Maingat itong nagsalita. Alam ko na huli na ang pasensya ngayon. Nakamali ako noong hinayaan ko ang nanay na gawin iyon. Sobra akong duwag, hindi ko ikinapos ang sarili ko para pangalagaan ka.
Nanatiling tahimik si Maricel, humihigop ng sa. Ang pahingi na paumanhin na ito ay matagal na dapat na sinabi. Nagpatuloy si Marco, ang boses nito ay puno ng pait. Mula nang nangyari ang lahat sa iyong opisina, hindi na kumakain at hindi na nakatulog ang nanay ko, lagi na lang siyang umiyak. Ang mga nakpautang ay patuloy na tumatawag. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Maricel, alam kong wala na akong karapatan, ngunit nakikiusap ako, pwede ba tayong mag-ayos? Pwede mo bang bawin ang kaso? Anong halaka ang gusto mo? Susubukan kong ayusin para maibigay sa iyo. Huwag mo lang dalhin sa hukuman ang lahat. Sa pakikinig ng kanyang masalita, hindi nakaramdam ng kasiyahan si Maricel kundi isang matahimik na kalungkutan. Isang lalaki na hanggang ngayon ay inisip lamang ang proteksyon ng mga pagkakamali nga kanyang ina sa halip na makita ang ugat ng problema. Ibinaba niya ang tasang saa at direktang tumingin sa mga mata ni Marco, pwede tayong mag-ayos. Hindi ko nadadalhin sa korte ang lahat, ngunit may tatlong kondisyon. Nagniwang isang kinangang pag-asa sa mga mata ni Marco. Ano ang mga kondisyon? Sabihin mo basta kaya ko, gagawin ko. Una, isa na hinlalaki ang itinayo niya. Ang inyong pamilya ay dapat na kaagad na ibalik ang buong 65,000 na nakasulat sa commitment letter, kasama pa ang liba 35,000 para sa iba pang maliliit na gastos ng inyong ina. Kabuuan ay 50,000 bukas, hindi kulang kahit isang sentimo. Lumulunok si Marco ng mahirap, 500,000. Hindi niya hinayaan itong tapusin ang sasabihin. Pangalawa, tungkol sa mga utang sa ibang tao, halos 5,250,000 pa ang inyong pamilya ay dapat na mag-mortgage ng lumang bahay sa bangko para makakuha ng pondo para mabayaran ang mga utang. Lahat ng proseso ay dapat na gawin ng bukas sa ilalim ng pangangasiwa ng aking abogado at mga kinatawan ng mga nagpautang. Nagulat si Mark. Makmortgage ng bahay, iyon ang nag-isang tirahan ng buong pamilya namin. Iyon ay hindi na problema ko. Ang utang ay dapat bayaran, iyon ang alituntunin. At ang huling kondisyon, direktang tumingin niya sa mata nito, ang boses ay malamig. Ang inyong ina ay dapat makipagtulungan sa NBI para imbestigahan ang paggamit ng aking personal na impormasyon nang wala ang aking pahintulot. Kasabay nito, sumulat siyang pampublikong sulat ng pahingingang tawad na aminin ang lahat ng maling ginawa niya. Ang tatlong kondisyon ni Maricel, bawat isa ay tulad ng pukpok na bumabato sa kakayahan ni Marco na tiisin ang lahat. Naupo ito ng namumutla. Alam niya na ang mga kondisyong ito ay hindi kailanman tinatanggap ng kanyang ina. Umupo si Marco ng matagal. Ang mukha ay nag-iisip. Sunod-sunod nitong tinitingnan si Maricel. Pagkatapos ay inilubog ang ulo sa mesa. Maramdaman ni Maricel ang paghahati-hati at pagkabigo sa mga mata nito, isa sa isang panig, ang babaeng minhal nito at ang utang ng dangal na dapat bayaran. Sa kabilang panig ay ang ina na hindi nito kayang suwayin. Sa huli, umupo ito ng tuwid, ang boses ay mahina. Maricel, ang una at pangalawang kondisyon, susubukan ko pang kumbinsihin ang nanay. Ngunit ang ikatlo ang papalabas ng nanay ko sa NBI at magsulat ng pampublikong sulat ng pahingi ng tawad, hindi niya makikita iyon bilang posibilidad. Pwede mo bang isantabi ang kondisyong iyon? Tumatanggi si Maricel ng matatag. Hindi, Marco. Ang pera ay maaring muling kitain, ngunit ang aking dangal at kaligtasan ay seryosong nalabag. Ang iyong ina ay dapat na managot sa batas para sa kanyang makilos. Ito ay hindi na pag-usapan. Ang pagiging tiyak ni Maricel ay ganap na naglabas sa huling sina ng pag-asa ni Marco. Naunawaan nito na ang pagkakasundong ito ay nabigo. Tumayo ito ng gumagapang tulad ng isang taong nawalan ng diwa. Naintindihan ko na, ang sabi nito, ang boses ay punong pait, wala ng ibang paraan. Ang landas ay napili ng tao mismo, sagot ni Maricel nang hindi na ito tinitignan pa. Dahan-dahing umalis si Marco, ang anino nito sa sahig ay mahaba, mukha itong kawawa. Nananatiling nakaupo ng mag-isa si Maricel, wala kahit isang patak ng kasiyahan ng nananalunan, pagod na pagod lamang ang naramdaman niya. Ayaw niyang marating ang ganitong punto,
ngunit sila mismo ang hindi nakbigay sa kanyang ibang pagpipilian. Tulad ng inasahan niya, kinabukasan ay walang praang natanggap. Sa halip, natanggap siya ng tawag mula kay Aling Gloria. Ang boses nito ay wala ng dati nitong sigawan malamig na pagkapot na lamang. Kung gusto mong mag-file ng kaso, gawin mo. Wala akong para at hindi ako hihiling ng tawad. Gawin mo ang gusto mo at tingnan natin kung ano ang makukuha mo sa bahay na iyon. Nagsalita ng tapos ay ibinaba ang telepono. Ang ganitong pagiging matapang nito ay nagtapos sa lahat ng pagtatangkang mag-ayos. Agad na tumawag si Marichel kay Ati, Rafael, Ati, Rafael, hindi nila tinanggap ang mga kondisyon. Sisimulan na nating mag-file ng kaso. Ihanda mo ang lahat ng papeles. Alam ko na, ang mahinahon na sagot ng abogado sa kabilang linya. Handa ko na ang lahat. Ang kaso para sa civil debt na halos kalahating milyong piso laban sa pamilya ni Marco at ang criminal complaint tungkol sa paggamit ng personal na impormasyon laban kay Aling Gloria. Bukas na natin iyon isumite sa hukuman at sa NBI. Opisyal nang nagsimula ang legal na laban. Alam ni Maricel na ito ay magiging matagal at nakakapagod na proseso, ngunit handa na siya. Haharapin niya ito hanggang sa katapusan para makamit ang hustisya. Ilang araw pagkatapos naming isumite ang mga kaso, ang mga unang legal na hakbang ay nagsimula ng gumana. Isang umaga, habang nakaupo ng lungkot ang Magina at si Marco sa loob ng lumang bahay, may kumatok sa pintuan. Si Marco nang sagutin. Nakatayo sa harap nito ang dalawang opisyal ng NBI na nakauniporme. Namutla ang mukha ng tatlo. Iniabot ng isa sa mga opisyal ang isang papel, ang boses ay seryoso. Ma-opisyal kami ng NBI. Ito ay isang summons para kay Gloria Navarro. Nakatanggap kami ng reklamo tungkol sa paggamit ng personal na impormasyon ng isang mamamayan nang wala ang kanyang pahintulot. Hinihingi namin na sumama kayo sa aming tanggapan para sa pagdinig. Nang marinig ito ni Aling Gloria, humina ang kanyang tuhod at kailangan pa niyang hawakan ang upuan para hindi mabuwal. Hindi nito inaasahan na magiging totoo ang lahat at mabilis na mangyayari ang lahat. Habang inakay ng NBI si Aling Gloria palabas, inabot din ni Ati, Rafael kay Marco, ang isang kumpol ng papeles. Ito ay abiso mula sa hukuman na tinanggap na ang civil case ni Marichel. Ang kaso para sa pag-areglong utang na halos kalahating milyong piso laban sa inyong pamilya ay opisyal ng pinanghawakan. Ikaw at ang inyong pamilya ay dapat na maghanda para sa pagdinig sa hukuman. Sa pagkakita ng summons ng ina at ng abiso ng hukuman, ganap na bumaksak si Marco. Umupo ito ng mabilis sa sahig, tinabunan ng mga kamay ang ulo. Nakatayo si Rodel sa tabi nito, natakot na anupat walang dugong natitira sa kanyang mukha. Lahat ng dating pagmamataas at pagiging agresibo ay nawala-wala na kahit isang bakas. Nadurok ng lakas ng batas ang kanilang pagmamataas. Inakala nilang ang makulit na pagtanggi ay makakatulong sa kanila, ngunit nagkamali sila. Sa mga susunod na araw, patuloy nilang pinapalipat-lipat ang oras sa pagitan ng NBI at na hukuman. Sa investigasyon ng NBI, sa harap ng hindi matutumbas ang ebidensya na ibinigay ni Marichel, kinikilala ni Aling Gloria ang buong paggamit ng personal na impormasyon niya. Ang kaso nito ay tinutukoy na may senyales na krimen at nagdesisyon ng NBI na ituloy ang investigasyon. Kasabay nito, ang civil case na pagbabawing utang ay isinailalim sa mandatory mediation ayon sa proseso. Ngunit sa pagmamatigas ng pamilya nila, nabigo ang lahat ng medyasyon. Ang kaso ay itinakda para sa pampublikong pagdinig sa hukuman. Nang araw ang pagdinig sa korte, dumating si Marichel kasama si Ati, Rafael. Sa kabilang panig, sina Marco at Rodel lamang ang naroroon. Si Aling Gloria, dahil kasalukuyang isinasailalim pa sa investigasyon ng NBI, ay wala sa pagdinig. Ang pagdinig ay hindi masyadong punong drama dahil ang lahat ng ebidensya ay napakalinaw, ipinakita ni Ati. Rafael ng lohikal at matatag ang lahat ng patunay bank statement, commitment letter, audio recording, at maging ang testimonya ng mga pautang.
sina Marco at Rodel na nakaupo sa inakusadong upuan ay hindi makapagbigay ng kahit anong makatuwiran pang depensa. Lahat ng kanilang kasinungalingan ay naging katawa-tawa sa harap ng matatag na ebidensya. Pagkatapos ng deliberasyon, inihayag ng panel ng hukuman ang kanilang panghuling desisyon. Inutos ng hukuman na ang pamilya ni Marco ay may responsibilidad na ibalik ang buong utang sa akin at sa iba pang manakpautang na kabuuang 80,000 tungkol sa kaso ngang BI laban kay Aling Gloria dahil ang kanyang kilos ay hindi pa nagdulot ng labis na seryosong pinsala at buong pusong ikinumpisal, hindi siya nakulong. Ngunit siya ay pinarusahan ng isang malaking multa, kinakailangan ding bayaran ang kabayaran para sa paglabag ng dangal ni Marichel at sumulat ng pampublikong sulat ng pahingingang tawad. Para matiyak ang pagtupad sa desisyon ng hukuman, naglabas ang korte ng utos para ibenta ng forced auction ang lumang bahay ng pamilya ang nag-isang ari-arian ng halaga para mabayaran ang mautang. Nang marinig ang desisyon ng hukuman, parehong bumaksak nang mabilis ang dalawang magkapatid sina Marco at Rodel sa kanilang mga upuan. Ang mukha ay walang dugong, nakatingin ng walang direksyon. Ang pangarap na agawin ang ari-arian at mabuhay ng marangya sa pagsisikap ng iba ay ganap na nawasak. Ngayon, hindi lamang pera ang nawala sa kanila, malapit na rin silang mawalan ng tirahan at ang reputasyon ng pamilya ay nasira na. Iyon ang presyo na kanilang binayad para sa kanilang kasakiman at maling mga kilos. Ilang buwan ang lumipas, ang bahay ay matagumpay na naibenta sa forced auction. Ang kabuuang pondo na nakuha, pagkatapos ibawas ang mga gastos ng pagpapatupad ng desisyon, ay ipinakaloob kay Marichel at sa iba pang mga nagpautang. Natanggap na niya ang buong halaga ng kanyang pera ni hindi kulang kahit 1 sentimo. Nang hawakan niya ang perang mahirap niyang nabawi, hindi siya naramdamang masaya tulad ng kanyang inisip. Isang kakaibang kapayapaan ang naramdaman niya sa halip. Sa wakas, natapos na ang bagyo, naisakatuparan na ang hustisya. Pagkatapos ng pag-alis sa lumang trabaho, sa kanyang karanasan at kakayahan, mabilis niyang nakakuhang bagong trabaho sa isang multinasyonal na korporasyon. Mas mahusay ang kapaligiran sa trabaho, mas magandang benepisyo, at higit sa lahat, muling natuklasan niya ang kanyang pagmamahal sa trabaho. Hindi na siya nakinig kahit sa anong balita tungkol sa pamilya ni Marco. Para sa kanya, naging maestranyo na sila. Ang hindi magandang alaala ay kailangang iwan sa likod. Narinig niya ang ilan sa mga lumang kaibigan na pagkatapos ibenta ang bahay at matanggap ang forced auction, ang tatlo nila sina Aling Gloria, Marco at Rodel ay napilitang magrehistro sa isang maliit na inupahang kuwarto. Si Marco ay nagtatrabaho ng ordinaryo habang si Rodel nawala ng mapagtitiwala ang makakalinga. Sa kanya ay napilitan ding lumabas at magsikap para kumita. Si Aling Gloria naman ay naging tahimik at mahinahon na mula noon, wala ng dating pagmamataas at pananaig. Hindi nagdiriwang si Miguel sa pagbagsak nila. Nag-aasa lamang siya na sa pamamagitan ng pagbabago, maunawaan nila ang kanilang mga pagkakamali at mamuhay ng mas tapat. Isang hapon sa katapusan ng linggo, nakaupo ng mag-isa si Marichel sa kanyang paboritong kafe, pinapanood ang abala ng mga tao sa labas. Nagpapatuloy ang buhay at siya rin ay pumasok na sa isang bagong kabanata. Ang mga pangyayaring iyon ay nagnakaw ang isang relasyon at isang trabaho na dati niyang minahal, ngunit nagbigay rin ito ang napakahalaga na aral. Natutunan niya na ang pinansyal na kalayaan at lakas ng pagkatao ay ang pinaka-epektibong sandata para pangalagaan ang isang babae. Huwag kailanman na maging masyadong umaasa o magsakripisyo ng bulag para sa sinuman. Ang tunay na pagmamahal ay itinayo sa pundasyon ng respeto at pagkakapantay-pantay. Natutunan din niya na kapag kinakaharap ang kawalang katarungan at mga taong may masamang layunin, ang pagiging tahimik at mapagpasakop ay hindi ang solusyon. Dapat siyang matapang na tumayo, gamitin ang kaalaman at batas para pangalagaan ang sariling karapatan. Ang kabutihang inilagay sa maling lugar ay nagiging kahinaan
at nagbibigay ng pagkakataon sa iba para saktan ka, ang kanyang kwento ay natapos ng maayos, hindi dahil nakahanap siyang bagong prinsipe, kundi dahil ginawa niyang haringang sariling kaharian ang kanyang sarili, nahanap niya ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa, kalayaan ng kanyang buhay, at alam niya na sa harapan niya, isang maliwanag at masayang kinabukasan ang naghihintay sa kanya.